Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa isa sa prominenteng character ng Bible. And naniniwala ako marami sa atin makaka-relate sa buhay niya dahil at one point or another, nangyari din sa atin kung ano ang nangyari sa kanya. At ito ay walang iba kung hindi si Peter. Pakisabi nga, si Pedro. Hindi si Pedro Penduko, kung hindi si Apostol Pedro. Okay? Sino nga ba si Pedro? Siguro naman marami sa atin nakakilala. Iaano ko lang po siya para ma-establish kung anong klaseng tao si Pedro at gaano kalapit gaano siya kalapit sa ating Panginoong Jesus. Okay? Who is Peter, by the way? He's one of the disciples of Jesus. Kapatid po siya ni Andrew. Okay? Ang nagdala sa kanya, kay Jesus, ang nag-introduce sa kanya ay si Andrew. So isa siya sa 12 disciples. Si Pedro din po, yung prominenteng kwento na tanging taong lumakad sa ibabaw ng tubig. Wow! Ganon kalaki ang pananampalataya ni Pedro. Nakakita niyo yung nasa gitna sila ng bagyo, ang dilim-dilim, ang Panginoong Yesus nandun sa nasa laot, tapos sila takot na takot, tapos siya naka-recognize, sabi nung ibang disciple, may multo, biruin mo bagyo, tapos meron kang nakikianinag na anino doon sa kabila, di ba? Sabi ni Pedro, hindi yan multo, si Jesus yan. At sabi niya gano'n, Panginoon, kung ikaw talaga yan, kasi madilim eh. Di ba? Siguro may kidlat-kidlat pa, ang lakas ng alon. Kung ikaw talaga yan, Panginoon, utusan mo akong lumapit sa'yo. Kaya sabi ng Panginoon, gusto mong lumapit dito? Opo, gusto ko pong lumakad sa ibabaw ng tubig. Kung gayon, humakbang ka, palabas sa bangka. Ayun, grabe yung pananampalataya ni Pedro. Sabi niya, naniniwala ako na kapag sinabi mo, mangyayari. O di sabi ng Panginoon, sige, humakbang ka. Humakbang si Pedro. At nakalakad sa ibabaw ng tubig. Also, si Pedro din ang nag-declare kay Jesus bilang Messiah, the Son of the Living God. So siya po yung nagsabing, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Si Pedro, ang dati niyang pangalan, Simon, at pinalitan ito ng Panginoon na Peter, which means rock. Maliit lang na R. Okay? Kasi yung the rock ay si Jesus. Yung small r, rock, ay si Peter, considering na ina-appoint ng Panginoong Jesus si Pedro na siyang magiging leader, apostle, founder ng church. Kaya pinalitan ng kanyang pangalang Peter. Okay? Pero may one time, etong Pedro na to, na may ganong pananampalataya sa Panginoon at may malaking pag-ibig sa Diyos, isang araw, nirebuke siya ng Panginoon. Nandiyan yan sa Matthew 16. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, get behind me, Satan! Samantalang nagmamalasakit lamang si Pedro. Pero kinorek siya ng Panginoon, sabi niya, get behind me, Satan. Pero guess what? Kahit tinawag siyang Satan, nirebuke siya ng Panginoong Yesus, hindi pa rin siya lumayo sa Diyos. Makikita mo kung anong klaseng Kristiyano si Pedro. Biruin mo harapan, sabihin siya, get behind me, Satan. Ang ganda naman ng sinabi ni Pedro. Pero ang sabi ng Panginoon, ang kaisipan mo ay hindi nanggagaling sa kaisipan ng Diyos, kundi kaisipan ng mundo. Hindi alam, hindi aware si Peter na siya ay na-influence ng kaisipang makamundo. Siguro, many of us can relate that at some point in our lives, we made promises to God. That I will never leave you, Lord. I will serve you. I will love you. I will offer to you my life. Ikaw ang magiging priority ng buhay ko. Mamahalin kita ng buong buo. Susundin ko lahat ng utos mo. Gagawin ko lahat ng pinagagawa mo. At one point in time, si Peter nag-express din ng ganong pagmamahal, pananampalataya, at pangako sa ating Panginoon. But to find out, he failed. Our topic for today is when we fail God. Pakisabi nga po sa iyong katabi, when we fail God.
In Mateo, nasa Mateo 26 verse 31, sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sumagot si Jesus, tandaan mo sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit matigas ang na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Yun po yung dahilan kung bakit binigyan ko po kayo ng background kung sino si Pedro. Mga prominent stories na nailathala si Pedro. Sabi ko kanina, lahat tayo maaaring makarelate kay Peter because at some point in time, tayo ay masigasig, in love kay Lord at nag-express ng ating pagmamahal sa pamamagitan ng pangakong paglilingkod. Ngunit, nakita nating nag-fail po dito si Peter. When we fail God, alam niyo po ba that failure is our common ground? Lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao bumabagsak. Magkakaiba nga lang, pero every one of us fails. But failure is not the end. If you fail, it doesn't mean you're a failure. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat tayo nagfe-fail. In 1 John 1:10, sabi ron, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, wala sa atin ang katotohanan at ginagawa nating sinungaling ang Diyos. So the thing here is, we fail God. Pakisabi nga sa katabi mo, aminado ka doon. In Psalms 103 verse 14, it states that we need to understand and acknowledge human frailty and mortality. God knows that we are made of dust. Tayo ay nilikha mula sa alabok at babalik sa alabok. We are made of dust and destined to return to it. But God's compassion extends to our weakness and failings, and that He is aware of human limitations. Siya lumikha sa atin, kaya alam niya kung ano ang mga weakness natin. Kaya alam din ng Panginoon, at some point in time, tayo ay babagsak, kagaya ni Pedro. Sa kwentong ito, pinipredict ng Panginoong Yesus ang mangyayari sa kanila. No? Agad, alam mo, walang namang talagang bagong mangyayari na hindi pa naisulat sa Biblia. Lahat naisulat na. Even the time ni Jesus, bago pa mangyari ang mga bagay-bagay, lahat ng yun pinangaral niya, lahat ng yun tinuro niya. Kagaya nitong sinasabi dito sa Mateo 26, yung binasa po natin. Sa gabing ito, kayo ay magkakawatak-watak. Pero dahil si Pedro ay impulsive, no? Alam mo yun, mataas ang emosyon, no? Impulsive, mataas ang emosyon. Sabi niya, Panginoon, hindi kita itatatwa. At kung kailangan kong mamatay kasama mo, hindi pa rin kita itatatwa. But Jesus predicted Peter's failure. The truth of the matter is, God is not surprised with our failure. Isn't that the good news? Na hindi nasusurpresa o hindi nagugulat ang Panginoon sa ating mga pagbagsak. Alam niya na to bago pa mangyari. He's not surprised with our failure. Kung nandito tayo sa season na ito po yung napakagandang pagkakataon, magandang mensahe ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Na anuman ang naging pagkakamali natin, alam ni Lord yan bago pa natin i-commit. And through this story, Jesus knew, alam niya na si Pedro at ang iba pang disciples ay babagsak. Sabi nga, magkakawatak-watak. Jesus knew Peter and other disciples would fall away, yet He loved them fully.
He's not surprised with our failures. He's well aware of everything na magagawa pa lang natin in the future. Yet, kahit alam niya na ang buong pagkatao natin, alam niya na lahat ng pangihikahinaan natin at ng mga kapalpakan natin, He loved us fully. Bumaba pa rin siya dito sa lupa kahit alam niya kung anong klaseng tao ang ililigtas niya. Bumaba pa rin siya at ibinigay ang sarili niya kahit na ganitong klaseng tao ang mga isasalba niya. Sa atin, bakit kahit Kristiyano na tayo matagal na sa Panginoon, laging tinuturo ang pag-ibig, tama? We always teach about love, and we, as Christians, we should walk in love. Tinuturuan tayo na lumakad sa diwa ng pag-ibig, gawin ang lahat ng bagay sa diwa ng pag-ibig. Pero as human, kapag ang isang tao sa atin, may nagawang pagkakamali sa atin o nagkasala sa atin, isa lang ang sigurado ko, hindi na natin sila kayang mahalin ng buo. Pero si Jesus, He knew us well. Sobrang kilalang tayo ng ating Panginoon. At bago pa man mangyari, bago pa man tayo bumagsak, bago pa man tayo magkamali, bago pa man tayo magkasala, tumalikod sa Kanya, alam na niya lahat. Yet, He loved us fully. That's the love of Jesus. I don't know about you, pero kung ako yan, papalakpak ako. Dahil sa kabila ng kapangitan natin, tinanggap tayong buong-buo ng ating Panginoon. Prediction pa lang yon, pero nangyari yan sa verse 55 to 62. Luke 22. Kita natin doon sa video clip natin, habang binubugbog na ang Panginoong Jesus, naroon si Pedro. At ang mga tao ay nagkakagulo, di alam paano sasaktan ng Panginoon, paano duduraan, paano susuntukin, paano sisipain. At nanonood lamang si Pedro. At dahil sa haba ng panahon kasama ni Pedro si Jesus, na-witness niya ang lahat ng kabutihan ng Panginoon, na-witness niya ang lahat ng himala ng Panginoon, na-witness niya lahat ng turo ng Panginoon. Kilala niya si Jesus. At dahil doon, prominente ang mukha ni Pedro. Imposibleng walang makakilala sa kanya. Nakasakasama siya ni Jesus sa lahat ng pangangaral. Kaya nasabi ng mga tao, isa ka. Kasama mo ang lalaking yon. Ang sabi ni Pedro, hindi. Nagkakamali kayo. And then may panibago pang lumapit. Isa kang Galilean. Kasama mo ang taong yon. Hindi ba't ikaw ang kasama niyang nagpagaling at nangaral? Ang sabi ni Pedro, hindi ko nakikilala ang taong yan. At yung pangatlo, sabi niya, sinusumpa ko, hindi ko kilala ang taong yan. What captured me about this story is, ang ganda ng pagkaka-visualize nitong movie na to na right after the third denial, sabi ng Jesus looked straight to Peter. Because he's not far from Jesus. Kung saan nangyayari lahat ng pagbubugbog sa kanya. Nandyan lang si Pedro kasi sabi ng Jesus looked straight to Peter and looked at him. Alam mo yun, nung nagkasala ka, tapos, alam mo yun, na-imagine, hindi ko alam kung may makaka-relate sa akin, alam mo yun, nagkatitigan kayo ng Panginoon, nung nagkasala ka, aware ka nang nagkamali ka. Tapos, alam mo rin yung mata ng Panginoon, nasa iyo, nakikita niya yung ginawa mo. I love that look. Why? Anong klaseng look ba yun? Anong klaseng tingin yung pinakita sa kanya ng Panginoong Yesus? What look was that? It was not a look of disappointment. Hindi sinabi ni Jesus na, sabi ka na nga ba, papalpak ka eh. Ano yung tingin na gano'n? Diba?
Pasensya na, hindi ako magaling mag-gano ng mata eh. It was not a look of upset, na hindi galit ng Panginoon na, hala, ang tagal ko kayong kasama. Tinuro ko na sa inyo mangyayari lahat ng to. Hinanda ko kayo para sa gawain ito. It was not a look of condemnation. Hindi sinabi ng Panginoon. Hindi siya sinumbatan. Akala ko ba, Pedro, hindi mo ko iiwan? Akala ko ba, mananatili kang tapat sa akin? Akala ko ba, walang panunumbat? It's not a look of judgment na sinabi niyang, ayan, pumalpak ka, dahil dyan, tatakwil kita. Not even that. Alam niyo bakit ganun na lang ang pagluha ni Pedro? Dahil kung ako sa lugar ni Pedro, matatanggap ko pa kung yun ay look of judgment. Kung titignan niya ako na may panghuhusga, kung titignan niya ako na may panunumbat, kung tingin niyo nang galit na galit siya sa akin, matatanggap ko pa eh. Pero yung tingin ng pagmamahal, that was the compassionate look. That even after Peter failed Jesus looked at him with love. That's why ang sabi dyan sa text, Peter wept bitterly. You know why? Yung tingin pa lang ng Panginoon na yun. Nakaka-relate po kayo doon. Ako, grabe. Meron po ako mga major downfall sa aking spiritual life. And I could easily relate dito sa sitwasyon ni Pedro. Because at some point in time, many times, I denied Jesus. Yet He looked to us with love, with compassion. Sinasabi niya, ay, naiintindihan ko ang iyong kahinaan. Alam kong hindi sapat ang pag-ibig mo sa akin. That compassionate look means, you betray me, but I won't. Tinakwil mo ako, pero hindi kita itatakwil. Sinaktan mo ko, pero mahal pa rin kita. That is the meaning of compassionate look. That's why he went outside and wept bitterly. Grabe yung dinadagukan yung damdamin ni Pedro dahil nakita niya, nasaktan niya ang puso ng Panginoon. He cried a lot with great sorrow and pain. At yun lang ang hinahanap ng Panginoon sa atin. A godly remorse. This story emphasizes that even those who are close to Jesus can stumble. Walang super Christian. Walang super anointed na hindi magkakamali at hindi masasaktan ang puso ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, failure is our common ground. Si Pedro na yun What we do when we fail. A lot of people, we stay down. We stay down. We stay disappointed. Pinaparusahan natin yung sarili natin. Some of us withdraw from God and people. Na kapag nagkasala, lumalayo sa Diyos at sa church. For some, when we fail, we blame others. Kasi yung pastor na yan Kasi yung leader na yan. Sino makaka-relate dito? When we fail, we get angry at God. Tayo pa yung galit kay Lord. Bakit mo hinayaan magyari ito sa akin? Pero ito po yung nililid sa atin ni Lord. What we do when we fail, this is the best and the only thing that we can do. We love God better. For the many times I failed God, mga major na pagbagsak ko sa Panginoon, each and every time na tinatayo ako ulit ng Panginoon, isa napapansin ko, that grace made me love God even more. It is in our failures that we get to love God even more. You don't love God when all things are good.
It's easy to love God at that moment. Pero yung minahal ka ng Panginoon sa kabila ng karumihan natin, iba yun. Yung hindi ka niya dinisqualify, kahit naka-disqualified ka na, still, He loved us completely. Hindi nababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Sadyang, kay lawak ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tama ang sinabi ng Romans 8, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. In Luke 7:47, there's one passage na sinabi ng Panginoong Yesus, ang mas maraming kasalanang pinatawad, mas maraming pag-ibig ang ibabalik. That's why when you see yourselves as sinner, imposibleng you don't get to love God even more. Hello? Hello? Si Peter, gano'n na nangyari sa kanya. Kaya gano'n na lang kapait ang kanyang pagluha. Gano'n na lamang niya pinarusahan din ang kanyang sarili. Pero makikita natin sa kwentong ito kung papaanong mas minahal ni Pedro ang Panginoong Jesus. Sa mga ganitong moment, akala mo, di ka na makakabalik eh. No? Sino na yung nakaka-relate dyan? Parang wala pang bumagsak dito. Yung hindi niya na-disappoint si Lord. Yung mga nagtangkang tumakbo sa ministry, iwanan ng ministry. How do we fail God? In Peter's case, it's denial. Denial of Jesus. In our time, paano natin to nagagawa? It's disowning Jesus. Pagtalikod sa Panginoong Yesus. Ang pagtalikod sa Panginoong Yesus doesn't happen physically, it happens spiritually. Ang pagtalikod sa mga panahon na dapat kang tumayo sa pananampalataya mo pero ayaw mong magpaka-Kristiyano. Sa mga panahong sinasabi sa kumpanya, oh, you lead the prayer, yuko nga, kayo na. Sa mga panahong mayroong kaibigan mong namumroblema at sinasabi ng Holy Spirit, ipakilala mo si Jesus, ayaw mong magsalita. Not standing up to your faith is disowning Jesus. Sa bahay nyo ba? Sa eskwela nyo ba? Sa trabaho nyo ba? Kilalang born again ikaw? Kilala ba? Do we proclaim na tayo ay mga Kristiyano? Aware ba yung mga kaibigan natin na tayo ay mga born again? Baka sa pamilya natin, hindi pa rin natin masabi. Kaya nga yung baptism is a brave decision. Why? Because it's a public declaration na sinasabi mo, okay, I'm a born-again Christian. I am now a follower of Jesus. Actively disobeying His commands. Directly disobeying God. Not walking in faith. Yung buhay natin, we are unloving, hindi nakikita yung liwanag, nagiging stumbling block tayo. Or, we are still conformed to the patterns of this world. Kaya nga sabi ng 1 John 2:15, do not love the world. For anyone who loves the world, the love of the Father is not in him. When we fail God, repentance must take place as soon as possible. Pakisabi sa katabi mo, do not delay. Maraming ganito, na-realize na mali yung kanyang ginawa. Pero naiwan na lang siya sa realization. Wala nang aksyong ginawa. Alam mo, minsan it's one thing that pag nagpa-follow up ako, it's breaking my heart, no, kapag mga kapatid, alam mo yan, some are in denial na sila ay may problema, but to some, aminado naman silang may problema sila eh. But they stay down. No. The moment na pinarealize sa'yo ng Panginoon na nagkamali tayo, repentance must happen as soon as possible. Hindi dinidelay ang repentance. Sinasabi mong, next year na ako magre-repent, Lord, medyo nag-enjoy pa ako sa kasalanan dito eh. Ang ganda na sinabi ni Micah, ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig.
Hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin. At ako'y kanyang diringgin. Ang gagawin pagliligtas ni Yahweh, mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Di ba natutuwa ang Diablo pagka nagkakasala tayo? Siya ang number 1 na pumapalakpak kapag we fail God. Kapag nasasaktan natin ang puso ng Panginoon. Kaya sabi niya dyan, mga kaaway ko, huwag kayong magalak. Okay, bumagsak ako ngayon, nagtagumpay ka at this point in my time, pero hindi ko hayaang manatiling magtatagumpay ang gawa ng Diablo sa aking buhay. Bakit? Ililigtas siya ng Panginoon. Kaya sabi niya, ikaw Satanas, huwag kang magalak, na ako'y nagkamali, na ako'y nagkasala, na ako'y bumagsak. Kung ako may nadapa, muli akong babangon! Woo! Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. Titiisin ko ang galit niya sapagkat nagkasala ako sa kanya. Merong consequence kasi. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. Ito'y makikita ng aking kaaway at mapapahiya siya na nagsabi sa akin, nasaan ang aking Diyos? Grabe, ito si Micah. Alam niyo po, nung aking mga pagbagsak, alam niyo yun, nakikita ko na parang in spiritual realm, tuwang-tuwa ang Diablo. Tuwang-tuwa ang Diablo. Ikaw naman, nasasaktan, nahihirapan, di ba? Masakit. At lagi ko ito sinasabi, ang pinakamasakit na mangyayari sa isang Kristiyano ay ang masaktan niya ang puso ng Diyos. Grabe yung pain and burden na pinagdaanan ko during those times. It's just a moment na, anong pipiliin mo? Lagi ko itong sinasabi sa sarili ko, grace. Kailangan yung natanim na salita ng Diyos sa puso mo, yun ang manaig ngayon. Nasa dilim ka. Hindi ibig sabihin nasa dilim. Ibig sabihin na nasa pagbagsak ka, nasa baba ka ngayon eh. Hindi porket nasa baba ka ngayon at nagkamali ka, nasa dilim ka ngayon, mananatili ka dyan. Because it takes, yes, nandun ang biyaya ng Lord, hindi yan mawawala sa mga anak niya, lalo na't ikaw ay tinawag niya. May biyaya ang Diyos. Anong isang meaning ng biyaya ng grace? Enabling power. Kahit na sa ikaw ay nasa pagkabagsak, binibigyan ka pa rin ng lakas ng Diyos para bumangon. Kasi pati ang pagbangon galing kay Lord. Biyaya ng Diyos ang pagbalik. Hindi ito galing sa lakas natin, ang gagaling lang sa iyo, desisyon. Desisyon lang ang manggagaling sa iyo dahil sa free will. Amen. Hello. Hello. Pero yung manatili ka sa dilim, parusahan mo ang sarili mo kagaya ng ginawa ni Judas. Tuluyang lumayo sa Panginoon at kinitil ang sarili niyang buhay. Hindi yan ang tinutukoy ng Biblia sa atin. Ano sabi ni Micah? Alam ko, ibabangon ako ng Diyos. Hello. Ibabangon tayo ng Panginoon. Repentance means transformative change of mind, turning away from sin toward God. The practical ways of repentance is number 1, we humbly admit mistakes. Humbly. At yun ang pinakita ni Pedro. Yung he wept bitterly. Actually, natapos doon. After noon, nasa lubong niya na sina John, sina Mary. Sabi nila, Pedro! Tapos sabi niya, huwag mo akong hawakan. Ako'y hindi karapat-dapat sa ating Panginoon sapagkat itinatuwa ko siya 3 beses. At tumakbo si Pedro. Palayo kina Maria. Nakita niya, sabi niya, I am unworthy of my Lord. He humbly admitted his mistakes. Maraming Kristiyano, wala yung humbly, admitted mistakes lang. Bakit? Talaga, nagkamali ako, nagkasala ako. Bakit? Sila may kasalanan, kaya ako naging ganito. Andun pa rin ang pride. Yun bang umami na pagkakamali, pero walang humility? Mali ko yun, pero mas malaki mali niya eh. Bato-bato sa langit, magbago ang tamaan. Humbly admit mistakes. Pangalawa, take responsibility. If there is a need for you, yung responsibility, may mga tao,
Alam mo, pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, yes, libre niyang bibigay yung pagpapatawad. But you must take responsibility for your wrongdoings. Hello? Hello? Marami sa atin, gusto pagpapatawad lang, ayaw natin ng responsibility. Hindi pwede yun. Because ang tunay na repentance, magpapakita na you are ready to face responsibility and accept the consequences of your doing. Hindi pwedeng yung, patawarin mo na ako, halimbawa sa mag-asawa, patawarin mo na ako, pinapatawad na kita. Mas pinatawad nga siya ng babae. Totoo to. Pinatawad siya ng babae, kaya lang, hindi na siya tinatabihang matulog. Tapos hindi siya pinaghahainan ng pagkain, hindi siya pinagluluto. Parang walang kasama. Sabi ng lalaki, hindi niya ako pinatawad. Hindi niya pa rin ako tinatabihan matulog, tapos hindi niya ako pinaghahain ng pagkain. Diba parang, may ginawa kang mali, ayaw mo mag-take responsibility, kasama yan sa consequence. Hello? Hello? Gusto natin patawarin tayo agad, okay tayo agad? Hindi ganun yun. May responsibility. Bakit? May consequence eh. Kung humingi ka ng tawad, magtiis ka. Kaya nga sabi ni Micah, magtitiis ako. Tatanggapin ko ang dapat kong, ang responsibilidad ng pagkakamali ko. Yun ang ibig niya sabihin. Bakit? Sa taktang panahon, ibabangon ako ng Diyos. Kasama sa repentance, ang pagtitiis sa consequence. Nagsorry na ako, pero hindi niya pa rin ako binabati. Natural, nag-heal din yung taong yun. Magtiis ka, kasama yan sa consequence. After denial, in John chapter 21, Peter chose to distance himself from the ministry. Di ba tumakbo siya yung eksena na yon? Pagkatapos noon, lumayo si Pedro at bumalik sa pangingisda. Remember, sa Matthew chapter 4 ba yun? Nung tinawag ni Jesus sila, nangingisda sila nun 4 sila. Kasama niya si John, kasama niya si Andrew. Sabi ni Jesus, come and follow me. Ano sabi doon? At iniwan nila ang kanilang lambat at bangka at sumunod kay Kristo. Ano sabi ni Jesus? From now on, mula ngayon, hindi na kayo mangingisda. Kung hindi tatawagin na kayong mamamalakaya ng tao. Binago na ng Panginoon ang calling ni Peter. Bakit? Kasi nga, siya yung kinomission ng Panginoon, inappoint ng Panginoon na magiging leader ng church. Si Pedro. Pero after that failure, si Peter lumayo. Iniwan saglit ang ministry. Ito ang mabuti sa Panginoon. Kahit sa ating paglayo, siya pa rin ang hahabol sa atin. He went back to his old life. Ano yun? Ang pangingisda. In verse 3, sabi doon, magdamag silang ng isda pero they caught nothing. Wala silang huli. Walang resulta. Yan naman ang masasabi ko sa inyo. Kapag lumayo tayo sa calling natin, walang bunga. Proven and tested. Kapag ang ginagawa mo ay hindi nakalinya sa pagkatawag sa ng Diyos, pansinin niyo po, fruitless. Not by physical form. Kasi maaaring in physical form, meron na talagang bunga. But inside, spiritually, you still feel empty. You still feel empty. Bakit? Ang blessing nasa pagsunod. In verse 6, sabi ron, pumunta na si Jesus doon sa Sea of Galilee, kung saan nangingisda. Pinuntahan sila ng Panginoong Jesus. Tingnan niyo yung Panginoon, di ba? At sabi niya, mga kaibigan, may nahuli ba kayo? Siyempre, nasa laot nasa dalampasigan ng Panginoon. Sabi nila, wala po. Sabi ni Jesus, sige, hulog niyo ulit yung lambat niyo. Tapos parang alam mo yung pakiramdam na parang nangangatog. Sabi, nagkapakiramdaman yung sino yun? Walang nagsabi na, sino yun? Sabi nila, alam nila sa loob nila, ang Panginoong Jesus yun. Bakit? Nung hinulog nila ulit yung net, sabi doon, there was a great harvest of fish. Because at Jesus' words, at Jesus' word, kapag sinunod mo yon, may blessing. Amen? Sa utos ng Panginoon, ang pagpapala ay lumalapit. They caught a large number of fish. Sabi nga doon, kahit daw punong-puno yung net, hindi nasira yung net. Miracle. The truth of the matter is, apart from God, we can do nothing. John 15:5.
And the blessing is in obedience. Deuteronomy 11:26-28, there is a choice between obedience and disobedience. It states that obedience leads to blessing, always leads to a peaceful life. And disobedience leads to curse. Sumpa. In verse 15, Jesus reinstated Peter. How Jesus restored Peter? Sabi sa verse 12, Jesus went to the disciples and prepared a meal for them. Wow. Resurrected na to, nag-resurrect na si Jesus. Siguro yung pagkabuhay muli ng Panginoon, di ba? Sabi niya, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Magkita-kita tayo doon. Pinredict niya rin naman na mabubuhay siya on the third day. Pero siguro, alam mo, parang tayo, ang bilis natin makalimot sa salita ng Diyos. No? Lalo na pagka ikaw ay nasa pagsubok, ang bilis natin talaga makalimot sa Panginoon. So, ganoon din nangyari dito sa mga disciple. Ano nangyari? Dumating, pumunta talaga si Jesus, sinupad niya ang kanyang pangako. Siguro pagpunta niya ron, ay, wala ang mga tupa ko. Hinanap ng Panginoon at natagpuan nga niyang nangingisda. Pero sa halip, pagkatapos nung harvest kasi, nung huli, na pumalaot na sila, ay mali, ano yun, pumunta na sa Pampang. At binigay nga yung huli, sabi nga doon, tilapia. Anong nangyari? Si Jesus pa yung nag-ihaw. Jesus prepared the breakfast for them. What a loving gesture. Hindi niya sinabing pagdating niya, kayo! Hindi ba't nangako kayo? Hindi nyo kayo iwan. Hindi. Sa halip, ano sabi ng Panginoon? Halika kayo, kain tayo. Almusal tayo, sabi ng Panginoon. Hindi sila pinagalitan ng Panginoon, but gently and lovingly approach Peter. That's how Jesus restored Peter. And I believe, lahat tayong nandito, nung tayo ay bumagsak, o kung nandito tayo, sa season na to, tayo ay nasa pagbagsak. Alam nyo, ang paraan ng Panginoon, gentle and loving always. Hindi siya nagko-condemn, hindi kanya pagagalitan, na parang magulang sa anak, ayan, may sermon, bla 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 bla. Alam niyo ang pang-ano ng Panginoon sa atin? Pag-ibig. Pag-ibig. Di kanya susumbatan, di kanya pagagalitan, di kanya huhusgahan. But He will gently and lovingly approach us. In verse 15, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Siguro kung ikaw yan, nilagay niyo, ano yan, pag nagbabasa ka ng Bible, lagay niyo yung sarili niyo doon sa setting ng story. Siguro kung ako yan, nangangatog ako. Karang mo, Panginoon. Tapos, ini-expect mong pagalitan ka, sermonan ka, hindi. Yung pinapakain ka pa, parang ikaw di ka makakain nun, no? Parang inaano yung damdamin mo eh. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? And he said, Lord, you know all things. You know that I love you. And Jesus said, feed my sheep. Kung mapapansin niyo, 3 beses dininay ni Peter si Jesus, pero 3 beses din siyang ni-restore ng Panginoon by asking him, do you love me? Nakuha niyo po? Yung parallel. At nung sinirestore siya ng Panginoon, din niya sinabi na, okay, mahal mo pala ako, ba't mo ako iniwan? Mahal mo pala ako, bakit ka nangingisda? Mahal mo pala ako, ba't mo pinabayaan yung pinagkatiwala ko sa'yo? Ang sabi niya lang, do you love me? Sige, alagaan mo ang tupa. Do you love me? Sige, pakainin mo ang mga batang tupa. Do you love me? Sige, pakainin mo ang matatandang tupa. He's referring to that church. Indirectly, sinasabi ng Panginoon,
If you love me, you will love what I love. I died for the church, so you should love me by loving the church. Nobody can claim that he loved Jesus, yet he hates the church. Hindi pwedeng i-claim ng isang Kristiyanong mahal niya ang Panginoon kung galit siya sa iglesia. In verse 19, sabi ni Jesus, follow me. Reinstate. Ni-reinstate ni Jesus si Peter sa pamamagitan nito. Ano ibig sabihin ng reinstate? Restoring to former position. Nawala si Pedro sa kanyang sa kung saan siya nilagay ng Diyos. Yung reinstate, nawala si Peter, hinanap ng Panginoon, tapos binalik siya doon. Nakuha niyo po? Binalik siya doon. Sa inyo rito yung nakaranas na ng reinstating ng Panginoon. Yung ni-restore siya ng Panginoon. Jesus restoring Peter to his position as a leader and disciple. After Peter had denied Jesus 3 times. Jesus asked Peter 3 times if he loves him and then commissions him to feed my sheep. Essentially, reinstating his ministry. Ibinabalik siya sa kanyang posisyon, sa kanyang pagkatawag. This event is seen as a powerful message of forgiveness, restoration, and continued calling to serve even after failure. Woo! Baka gusto yung palakpakan si Lord dyan. Alam niyo po, kung ganun lang Panginoon natin, wala na pong pastoral grace. Ako po mismo, dinidisqualify ko ang sarili ko. Yung pagkatapos mong magkamali, pagkatapos mong mapahiya ang Panginoon, matapos mong masaktan ng puso niya, grabe yung pag-ibig ni Lord. Okay anak, balik ka pa rin. Grabe! Balik ka pa rin. Hindi nagbago pagmamahal ko sa iyo. Our callings are irrevocable. Hindi binabawi ng Diyos ang pagkatawag niya sa atin. Hindi niya binabawi ang pag-ibig niya sa atin pagkatapos natin siyang paulit-ulit na talikuran. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Ngayong magmamahal na araw, let us reflect on our love for God. Or maybe it should be better, let us reflect on God's love toward us so that we can assess our love for Him. When we fail, the passage teaches us that when we fail God, He will never fail us. Woo! Glory to God. When we fail God, He offers grace and forgiveness. When we fail God, He still qualifies the called. My question is, why Jesus allowed Peter to fail Him? Alam niya, di ba? Parang tayo, Lord, alam mo naman palang babagsak ako dito. Ba't tinala mo pang mangyari? Sana iniwas mo na ako dyan, di ba? Di ba? Di ba ayaw natin? Ayaw din naman natin pumapalpak, ayaw din naman natin bumabagsak, di ba? Di naman natin gusto yun eh. Amen. Amen. Pero bakit nga ba? Bakit? Alam ni Jesus na itatatwa siya ni Pedro, pero inalaw niya pa rin itong mangyari. He could been avoided it. He's powerful enough to change the course of our lives. But why did God allow Peter to fail him? You know why? So he can live humbly for the rest of his life and be useful for the ministry. So if you are asking, why God allowed me to fail? Same answer. So that you can live humbly for the rest of your life and be useful for the ministry or kingdom of God. Peter's failure soon became a blessing to many. Bakit ganito yung pagproseso ng Panginoon kay Pedro? Imagine, after ng reinstatement, ng restoration ni Peter, isang pangangaral ni Pedro, 3,000 Jewish men. Jew. Mahirap i-convert ang mga Hudyo. Alam niyo yun, ang mga panahon nila. No? Sabi doon, sa isang pangangaral pa lang ni Pedro, 3,000 Jews were converted. If hindi dumaan sa pagkabagsak si Pedro, he could be proud. He could take the glory from God. Pero hindi. No matter how great yung accomplishment ni Peter through the power of God that is with him, he still see himself as weak. Nakikita niya pa rin ang sarili niya bilang mahina ako. I am unworthy of the Lord.
Hindi ako karapat-dapat. Kaya kung ginagamit ako ngayon ng Panginoon, this is not for me, but for His glory. Why? Kilala niya yung sarili niya, frail and weak. I couldn't have done that. At yun lang, yun ang magpapamaintain ng kababaang loob sa atin. We know that we are imperfect, yet loved by a perfect God. And despite of our failure, God can still use us. Peter's shadow, yun lamang pong, yung pong anino ni Pedro, kapag nadaanan niya ang taong may sakit, gumagaling. Ganon ka-anointed si Peter after that. Maraming church ang na-establish. Powerfully, he preaches the gospel. Crucifixion, alam niyo po paano siya namatay? Pinako siya sa krus. Pero ang sabi niya bago siya ipako, I am unworthy to die sa paraan ng kamatayan ng aking Panginoon. Kung ipapako ninyo ko pabaligtad. Bakit? Ganun naging humble si Pedro dahil sa pagkakamaling yun. For the rest of his life, he loved God better. He lived humbly for the rest of his life, being usable for the glory of God. At yan din ang intensyon ng Diyos sa iyo, kapatid. In 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. The big thought sa lahat ng pinag-usapan natin ngayon, God's love is greater and more powerful than our failure. Where sin abounds, grace abounds all the more. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. At walang pagkakamali na hindi kayang ituwid ng pag-ibig ng Panginoon.